Muli po, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Tayo pong lahat ay tumindig at atin pong sabay-sabay na awiti ng Holy, Holy, Holy. Holy, 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 Lord God Almighty. Early in the morning, our song shall rise to Thee. Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity. Holy, 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 all saints adore Thee, casting down their golden crowns around the glassy sea. Cherubim and seraphim falling down before Thee, which wert and art and evermore shall be. Holy, 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 though the darkness hide Thee, though the eye of sinful man Thy glory may not see. Only Thou art holy, there is none beside Thee, perfect in power, in love and purity. Holy, 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 Lord God Almighty, all Thy works shall praise Thy name in earth and sky and sea. Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity. Amen. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanhik sa inyo. Ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kadugod-dugot sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong umayon sa tukbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti, nakalulugod sa Kanya at talagang ganap. Tayo po ay manalangin. Aming Ama, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinapupurihan ka namin. Dinadakila ang iyong kabanal-banalang pangalan. Ikaw ay Diyos na namakabuti. Nasa buhay namin ay patuloy na kumikilos upang kami na iyong mga anak ay masumpangan mo na marapat na sumasamba sa inyo sa Espiritu at sa katotohanan. Dalangin po namin sa umagang ito, anumang bagay na nakikita mo sa amin, mga bagay na nagpaparami na hindi nagbibigay sa inyo ng kaluguran. Panginoon, linisin mo po kaming patuloy. Yamang hayag ang aming buhay sa inyo, wala kaming maililihim. At kami po'y nagpapasalamat dahil ang dugo mo ay sapat
na naglinis sa aming mga kasalanan, nagpatawad sa amin, at nagbigay sa amin ng kaligtasan. Sa amin pong pagsambang ito, O Diyos, ihanda mo po ang bawat isa sa amin, ang aming puso't isipan na iyong salitang aming maririnig, mahayag sa aming kalagitnaan ay patuloy na bumago ng aming buhay. Patuloy mo kaming matagpuan, O Diyos, na nagtatapat sa inyo, at ang buhay na ito ay amin pong ipinaglilingkod sa inyo ng may katapatan. Samahan mo po kami sa umagang ito, maranasan namin ang pagkilos ng iyong banal na Espiritu sa aming buhay, sa aming kalagitnaan. Dalangin namin, Panginoon, ang bawat may bahagi sa aming gawain. Pagpalain mo po ang bawat isa, at sa biyayang mo po, O Diyos, naway tanggapin mo ang aming pagsamba, at ikaw ang patuloy na madakila, maitaas sa aming mga buhay at sa buhay ng iyong iglesia. Ito po, O Diyos, ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Maaari na pong makaupo ang kapulungan. Yan, tunay nga po na ang Panginoon po ay napakabuti po sa ating pong mga buhay at tayo po ay mapalad dahil po tayo po ay malayang-malayang nakakasamba po sa ating Panginoon. Kaya po ngayong umaga, let's take this opportunity para po ibalik po sa Panginoon ang lahat po ng pasasalamat. Atin pong sabay-sabay na awitin ang To God Be the Glory. To God be the glory, great things He hath done. So loved He the world that He gave us His Son, who yielded His life an atonement for sin, and opened the life gate that all may go in. Praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He hath done. Oh, perfect redemption, the purchase of blood, to every believer, the promise of God. The vilest offender who truly believes, that moment from Jesus a pardon receives. Praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He hath done. Great things He hath taught us, great things He hath done, and great our rejoicing through Jesus the Son. But purer and higher and greater will be our wonder or transport when Jesus we see. Praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He hath done. Yan, amen. Patuloy po nating papurihan ang ating Panginoon. Atin pong awitin ang In Christ Alone. Sabi po doon sa ating kanta, sa Panginoon lamang po ang ating hope. Kaya po, sa Kanya po tayo patuloy na magtiwala sa lahat po ng ating buhay. In Christ alone, my hope
hope is found. He is my light, my strength, my song, this cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest droughts and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are stilled, when striving cease. My comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand. In Christ alone, who took on flesh, fullness of God in helpless babe, this gift of love and righteousness, scorned by the ones he came to save, till on that cross as Jesus died, the wrath of God was satisfied. For every sin on him was laid, here in the death of Christ I live. There in the ground his body lay, light of the world the darkness lay. Then bursting forth in glorious day, up from the grave he rose again. And as he stands in victory, sin's curse has lost its grip on me, for I am his and he is mine, bought with the precious blood of Christ. No guilt in life, no fear in death, this is the power of Christ in me. From life's first cry to final breath, Jesus commands my destiny. No power of hell, no scheme of man can ever block me from his hand, till he returns or calls me home. Here in the power of Christ I'll stand. No power of hell, no scheme of man can ever block me from his hand, till he returns or calls me home. Here in the power of Christ I'll stand. Sa Panginoon po ang pinakamataas na pagpapalagay. Purihin po ang Panginoon sa kanyang kabutihan. Ngayon naman po, ihanda natin ang ating mga isip at ang ating pong mga puso sa pakikinig ng mensahe ng salita ng Diyos mula sa kanyang lingkod, ang ating minamahal na pastor. Siya po ay magpapatuloy. Magandang umaga po. Purihin po ang Panginoon. Tayo ho ay nagagalak na atin hong sama-samang pinupuri ang atin hong napakadakilang Panginoon. Sabi po ng Banal na Kasulatan, aklat po ng Juan, Kabanata pong 16, talata pong 33, sinabi ko ito sa inyo upang kayo magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Mayroon kayong kapigatian dito sa sanlibutan, ngunit laksan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Ang sabi po ng ating Panginoong Hesus, meron ho tayong mga struggle, meron ho tayong iba't iba hong kapighatiang mararanasan dito po sa sanglibutan. Ang naalala ko ho, yung kwento ng prodigal son, kung saan siya ho ay umalis sa piling ng kanyang ama at pagkatapos po ay namuhay siyang mag-isa. Nilustay ho niya yung lahat ng biyaya ng kanyang ama sa kanya, pero dumating ho ang pagkakataon, kailangan niyang bumalik sa ama sapagkat kung wala po ang ama, wala pong kabuluhan ang kanyang buhay.
Walking without Him is an unnecessary struggle. Ang pamumuhay po na wala si Kristo ay isang wala pong kabuluhang pakikibaka sa mundo pong ito. Wala hong siyang kabuluhan sapagkat ang sabi po ng Banal na Kasulatan sa pamamagitan ho ng ating Panginoong Kristo, tayo ho na mga mananampalataya ay meron talagang mararanasang kapighatian. Meron ho talagang problema, may trouble. Meron ho talagang, sabi nga natin, hindi maiiwasang pagdaraanan sa buhay na ito. Kristiyano po iyon. How much more kung wala po si Kristo sa buhay ninyo? Pag-usapan ho natin ang paksapong ito. Walking without Him is an unnecessary struggle. Sa John chapter 8 from verse 12 hanggang verse 20, makita po natin kung papaano po na ipinakita ng Panginoong Hesus ang kahalagahan po ng pamumuhay na kasama siya. Basahin ko lang po sa inyo from verse 12 hanggang verse 20, ganito po ang wika. Muling nagsalita si Jesus sa mga Pariseo at sinabi niya, "Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di nalalakad sa kadiliman." Sinabi naman sa kanya ng mga Pariseo, "Ikaw lang ang nagpapatotoo tungkol sa iyong sarili. Walang kabuluhan ang ganyang patotoo." Verse 14, sumagot si Jesus, "Kahit ako ang nagpapatotoo tungkol sa aking sarili, totoo naman ang aking sinasabi, sapagkat alam ko kung saan ako nanggaling at kung saan ako pupunta. Ngunit hindi ninyo alam ang aking pinanggalingan at ang aking pupuntahan. Humahatol kayo ayon sa mga pamantayan ng tao, ngunit hindi ako humahatol kanino man. At humatol man ako, tama ang aking paghatol, sapagkat hindi lamang ako ang humahatol, kundi kasama ko ang Ama na nagsugo sa akin. Nasusulat sa inyong kautusan na dapat tanggapin ang patotoo ng dalawang saksi. Nagpapatotoo ako tungkol sa aking sarili at nagpapatotoo rin ng Ama na nagsugo sa akin." Siya'y tinanong nila, "Nasaan ang iyong Ama?" Sumagot si Jesus, "Hindi ninyo ako kilala at hindi rin niyo kilala ang aking Ama. Kung kilala ninyo ako, kilala rin ninyo siya." Ito'y sinabi ni Jesus nang siya nagtuturo sa templo sa dakong kinaroroonan ng mga lalagyan ng mga alay. Ngunit walang nangahas na humuli sa kanya sapagkat hindi pa iyon ang tinakdang panahon. Wala hong humuhuli kay Jesus sa kabila ng inaari ho niya na siya directly, personally, galing ho sa Diyos. Wala hong humuhuli kay Jesus noong panahong yon. Though siya po ay nagsasalita ng blasphemous na mga kataga, sinasabi po niya na siya at ang Ama ay iisa. At sinasabi niya na ako'y nagpapatotoo, kasama ko ang Ama, nagpapatotoo rin siya sa akin. Ano ho? Ang sabi po, wala hong humuli sa kanya. Walang nangahas magsabi sa kanya na blasphemy yan, patayin yan, batuhin yan. Wala ho. Ano ho? Nais ko ho na ating tingnan ang sabi po ng Panginoon doon ho sa unang talata. Sabi po roon, "Ako ang ilaw ng sanlibutan, ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di nalalakad sa kadiliman." Isang magandang bagay po na ipinapakita po ng ating Panginoong Hesus, sabi niya, napaka-blessed noong tao na kasama ako na namumuhay sa mundong ito. Though merong struggle, naroon ako. So tinahon natin, ano ho kaya yung issue, ano ho kaya yung problema kung wala ho si Jesus sa buhay natin? Ano ha? Sa pag-usapan ho yan, kasi sabi nga natin, mayroon talaga tayong pagdaraanan bilang mga mananampalataya. Sabi ho ng Banal na Kasulatan, tayo ho'y nakikiraan lang sa sanlibutang ito. Ano ha? Hindi talaga ito yung ating lugar. So, dahil hindi tayo taga rito, may struggle, mayroong adjustment, mayroon tayong mga trouble na mararanasan kasi nga hindi tayo taga rito. So, pag-usapan natin, paano kung wala si Kristo sa buhay natin? Ano yung problema? Without Christ, ang sabi po diyan, number 1, we will be in darkness. Kung wala po si Kristo, tayo ho ay nasa kadiliman. Yun po ang sabi ng verse 12. Ang sabi po diyan ng verse 12, kung si Kristo po ay wala sa buhay ng bawat isa sa atin,
tayo ho ay nasa kadiliman. Isa ho sa pinakamalungkot na bahagi ng buhay ng isang tao ay yun pong siya ay nasa kadiliman. And actually, ang mga talata pong ito ay tumutukoy ho doon sa napakagulong buhay. Ano ho? Hindi lamang ho siya tahimik, hindi lang ho siya payapa. Gaya nung kanta ni Freddie Aguilar, madilim ang iyong paligid. Wala raw problema. No? Ang tinutukoy ho ng Panginoon dito, kapag tayo ho ay nasa kadiliman, may malaki tayong problema. Hindi po kasi ito normal. Ano ho? Basahin ko lang ho yung verse. Sabi ng verse 12, muling nagsalita si Jesus sa mga tao, wika niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay at di nalalakad sa kadiliman. Kung tayo ho ay wala si Kristo sa buhay natin, tayo ho ay namumuhay sa kadiliman. Kasi ang sabi po ni Jesus, siya yung ilaw ng sanlibutan. Kung wala po itong ilaw na ito ng sanlibutan, tayo ho ay nasa kadiliman. Na-experience yun na ho ba for the meantime na kayo ho ay mabulag o kaya ay magkaroon ng bandage sa mata? Ano ho? Napakahirap. Ano ho? Sabi nga ho natin, dumarating yung bigla hong mawawala ng kuryente, magba-brown out or blackout. Ano ho? Sabi nga po natin, napakahirap gumalaw. Bagamat nag-a-adjust yung mata natin sa dilim. Ano ho? Ilang sandali lang ho yan, makita nyo, nag-a-adjust, nagagamay nyo. Pero yung totally ho madilim, isa hong napakalaking problema nito. Kung wala ho daw ho si Kristo, tayo ho ay nasa kadiliman. Siya ho ang ilaw ng sanlibutan. Sa buhay po natin, meron lamang pong dalawa tayong pwedeng pagpilian. Ano ho? Yung ating desisyon na sabi nga po ay mamumuhay ba tayo nakasama si Kristo or hindi. Pag tayo ho ay nag-refuse na mamuhay nakasama si Kristo, tayo ho ay nasa kadiliman sapagkat siya po yung ilaw ng sanlibutan. Pero kapag atin hong tinanggap, sinampalatayanan, tayo ho ay sumunod sa ating Panginoong Kristo, ang sabi po niya, tayo ho ay nasa kaliwanagan sapagkat siya yung ilaw ng sanlibutan. Alam ho natin, kapag ho tayo ay nasa kadiliman, sabi nga ho natin, napakarami hong problema. Hindi natin makita, hindi natin maunawaan kung ano ho ang nangyayari sa paligid natin. Confused tayo. Hindi ho ganoon kaayos yung atin hong pagtingin. Posible ho na ang ating nakikita ay mga imahe lamang. Naalala ko lang bigla yung isa sa pinagaling ng ating Panginoong Kristo na bulag. Nung siya hinipo ng Panginoon, sabi ko ng Panginoon, ano nakikita mo? Sabi niya, nakikita ko ay parang mga puno na gumagalaw. Ano ho? And then, hinipo ulit siya ng Panginoon at nagliwanag yung kanyang paningin. Kapag tayo ho ay nasa kadiliman, hindi ho tayo tiyak. Hindi ho tayo, sabi nga, sigurado doon sa ating mga nakikita. And even yung ating pananampalataya. Napakarami ho nating nakikita na ang sabi nga ho natin spiritually ay bulag. At maging ito hong si Pablo, yun ho ang kanyang experience. Ano ho? Spiritually, bulag po siya. Akala niya, tama yung kanyang ginagawa bilang isang Pariseo. To the point na kanya hong ibinibigay yung kanyang buhay sa ganito hong responsibilidad. Pinapapatay niya, hinuhuli niya ang mga mananampalataya. Sa kanyang kaisipan, tama yung kanyang ginagawa. But in reality, siya ho ay nasa kadiliman. Nabubuhay siya sa kadiliman. Kaya nga ho, ang tingin ho niya, tama. Kasi hindi siya sigurado. Marami ho tayong kilala na gumagawa ho ng iba't ibang kaparaanan at tayo ho na nasa Panginoon, nakikita ho natin ng malinaw iyon. Bakit kailangan nilang paghirapan yan? Last time ho ay marami ho tayong mga nakikita, mga prosesyon, nagkakarakol, sorry po, pero kailangan ho natin itong banggitin. Makita ho natin mga sumasayaw, nagpipinitensya,
So sinasabi natin, sabi ng Biblia, bakit kailangang gawin pa yan? Bakit mali yan? Kasi tayo ho ay naliwanagan na. Kasi nakita na ho natin yung katotohanan. Kapag tayo ho ay tumanggi na tanggapin ang ating Panginoong Jesucristo, ang ilaw ng sanlibutan ito, may malaki ho tayong problema. Tandaan natin, hindi ho dahil naririto ho tayo, naliwanagan na tayo. Ang kaliwanagan ho ay sa pamamagitan lamang ng ilaw ng sanlibutan. Tingnan ho natin, pwede ho bang pumikit kayo? Sandali lang ho, pumikit kayo. Sa pagkakapikit ho ninyo, ano ho yung naiwan sa inyong balintataw? Makita ho natin, parang may mga liwanag lang, parang pwede na po tayong dumilat. Baka matuloy na tulog na tayo. So, sabi nga ho natin, sa pagkakapikit ho natin, ay meron tayong mga naiwan sa ating kaisipan na mayroong parang liwanag pero madilim, wala akong makita, wala akong maaninaw. Mahirap mamuhay sa kadiliman. Lalo't matigas ang iyong ulo. Ipipilit mo yung alam mong tama. Pero wala akong tama doon sa nakikita mo sapagkat pawang kadiliman po iyon. Makita ho natin, marami ho tayong kakilala na ipinipilit yung kanilang gusto. Ipinipilit yung kanilang tingin ay tama. Naalala ho ninyo yung prodigal son? Kanina ho'y binanggit ko sa inyo. Ang sinasabi ng prodigal son, tama lang na ibigay mo sa akin yung aking mana para naman ma-enjoy ko. May mga pinag-uusapan tayo minsan, bago ka mawala sa mundong ito, kung meron kang ipamamana, hatiin mo na. Kasi time will come, pagka naghati na si panganay, at saka itong si bunso, at saka itong pangalawa, may problema. So ngayon pa lang, hatiin na yan, para wala nang babayaran pang inheritance tax. Malaki ang babayaran. Marami ho tayong ganoong kaisipan, which is parang tama. Pero kapag tayo ay sabi nga ho natin kagaya ng prodigal son, self-centered, wala ho tayong pakialam sa damdamin ng ibang tao. Ganun ho yung bulag. Ganun ho yung hindi nakikita yung kanyang ginagawa. Ipinipilit lang niya yung gusto niya. At malungkot ho yung bagay na iyon. Kapag tayo ho ay nabubuhay sa kadiliman, parang itawag dito, hindi ho sinasabi sa atin yung totoo. Para hong lagi tayong merong duda. Totoo kaya ito? Tama kaya ito? Pero kapag tayo ho ay nasa kaliwanagan, kitang-kita ho natin kung ano yung mga nangyayari. Wala ho si Kristo sa buhay natin, tayo ho ay nasa kadiliman. Pangalawa, without Christ, we will be in deception. Mamumuhay po tayo sa kasinungalingan. Ano ho ang sabi ng verse 13 hanggang 15 and then 18? Sabi po diyan, sinabi sa kanya ng mga Pariseo, ikaw ang nagpapatotoo sa iyong sarili, hindi maaring tanggapin ang patotoo mo. Sumagot si Jesus, kahit ako ang nagpapatotoo sa aking sarili, totoo ang aking sinasabi sapagkat alam ko kung saan ako nanggaling at kung saan ako paroroon. Ngunit hindi ninyo alam ang aking pinanggalingan at ang aking paroroonan. Verse 15, humahatol kayo ayon sa paghatol ng tao, ngunit hindi ako humahatol kanino man. Verse 18, nagpapatotoo ako tungkol sa aking sarili at nagpapatotoo rin ng aking amang nagsugo sa akin. Kung wala ho si Kristo sa buhay ng isang individual, sa buhay po natin, tayo ho ay nabubuhay ng pawang kasinungalingan. Kung ano lang ho yung sabihin sa atin, tatanggapin natin. Narinig nyo na ho yung sinabi na, dito na ako ipinanganak, dito na ako mamamatay. Napakasarado na ho noong kanilang kaisipan. Sabi ko nga po, kung mapansin mo ba na ikaw ay nakatayo at mabaho, ay mayroon palang pupo ng pusa. Anong gagawin mo? Okay lang yan. Sige lang, dito na lang ako mag-stay. Hindi, lilinisin mo yan
at itatapon. Hindi ka lang tatalikod. Aalisin mo yung bagay na iyon na hindi maganda. Ganun ho yung merong paningin. Pero once na tayo ho ay spiritually blind, tayo ho, kung ano lang sabihin sa atin, tanggap natin. Ito hong mga Pariseo, sarado. Ano ho? Kaya nga ho, ang sabi nitong si Apostol Pablo bilang isang Pariseo din, inari kong kalugihan lahat noong aking mga natutunan before. At ito ho ang pinakamalungkot. Yung ikaw ay bulag, pero akala mo, dilat na dilat ka. Malungkot ho iyon. Ano ho? Ipinagmamayabang mo, nakikita ko yung mga yan. Nakakita na kayo ng isang taong colorblind? Napakahirap mo nun. Hindi niya kayang tawag dito, bigyan ng totoong kulay. Yung nakikita ho niya. Yun hong kagaya ni Regine Velasquez naman, na kapag tumingin ho siya sa mga yung mga letters ay gumagalaw. May mata siya, may paningin siya, pero may difference siya. At alam ho natin, hindi yun yung totoong letters na nakikita ho niya. So ito ho ay pandaraya. And even yung colorblind, nakatingin ho siya sa pula, pero ang tingin ho niya, hindi pula. So ito ho'y pandaraya. Spiritually, kumusta na ho kayo? Tingin ninyo totoo ang unida? Tingin ninyo totoo yung sinasabi ng Pastor Bunny? Or, hamo na? Dito na ako pinanganak. Dito na rin ako. Hindi ako aalis dito. Period. Isang may ganoon. Malinaw ang ating paningin, binubulag nating kusa. Mas nakakalungkot ho yung ganoon. Binigyan ka ng Panginoon ng paningin para maunawaan, makita yung lahat ng bagay, pero ikaw, binubulag mo yung iyong sarili. Ito ho ay pandaraya. Sabi ho ng Panginoon, sabi niya, nagpapatotoo ako. Ako yung tagapagligtas. Ako yung Mesiyas. Ako yung sinasabi sa lumang tipan. Sabi ng mga Pariseo, hindi. Kasi ang tagapagligtas ay manggagaling sa lipi ni Haring David. Ikaw ba ay galing sa lipi ng mga hari? Ikaw ay karpintero. Yang tropa mong iyan ay puro mga mangingisda. Mali, hindi yan. Hindi pwede yan. So, para sa mga Pariseo, meron ho silang nilalakaran, meron ho silang natutunan, ang problema, sarado na ho sila. Inilak na ho nila ito. At itinapon na yung susi kung saan. Ayaw na ho nilang pag-usapan. Until now, hanggang ngayon ho, ganoon ang kanilang kaisipan. Ang mga Hudyo, magpahanggang ngayon po, nananalaing pa ni sila, ibigay niyo na po sa amin ang aming tagapagligtas. So may malaki ho tayong problema kapag tayo ho ay nabubuhay sa kasinungalingan. Sabi ng Panginoong Yesus, alam ko kung saan ako pupunta. At alam ko kung saan ako nanggaling. Pero kayo. Kaya nga ho, meron ho tayong mga trainings na ginagawa. Meron ho tayong Sold 1, Sold 2, Sold 3. Meron ho tayong mga pag-aaral na ginagawa para hindi ho tayo mga bulag na tagasunod. Mahirap po yung bulag na tagasunod. Pag sinabi nung puro amen na lang ng amen. Ang sabi po ng bagong tipan, gayahin natin yung Berean Church. Ang Berean Church, nung sinabi ng mga apostol, tininamon nila, tama ba yung sinasabi nila? Nalulungkot po tayo na sa buhay po natin bilang mga Kristiyano, hindi natin kayang ipaliwanag yung atin hong pananampalataya. Ang mga Pariseo, ipipilit lang ho nila yung kanilang alam. Kaya nga ho, may mga tinatawag ho tayong bloody Pharisee. Ito yung mga Pariseo na pagbababaho sila ng kanilang ng bundok, naka-blindfold sila, ayaw nilang tumingin sa kasi magkakasala po sila. Marami ho tayong mga alam ng mga spiritual leader na kung ano-ano ho ang ating naririnig na itinuturo ho nila. Marami ho tayo napapanood sa YouTube na kung ano-ano lang ho yung, pero sila, ganun gagawin nila. Wala ho silang pakialam kung ano man ang ipagawa sa kanila. Hindi po ganoon. Si Kristo po ay hindi ho nambubulag.
siya ho ay nagbibigay ng kaliwanagan. Kapag tayo ho ay nanampalataya sa ating Panginoong Kristo, spiritually ho, makikita ho natin kung ano yung itinuturo ng salita ng Panginoon. Hindi ho tayo yung tao na nakapikit, o sige, pikit mata na lang, gagawin. Hindi ho. And even sa ating council ho, malaya hong magbigay ng idea ang bawat mga leader ho natin. Nagsasabi ho tayo na dapat ganito, dapat ganoon, at yan ho'y pinag-uusapan. Hindi ho tayo yung sarado na nakatali na wala tayong pakialam. Hindi ho. And even kayo ho na atin hong mga member ng church, binibigyan ho natin ng kanang, makita natin, ano ba yung ating ginagawa? Ano ba yung pananampalataya? May karapatan ho tayo na magtanong. Bakit ho? Sapagkat meron ho tayong paningin. Ayaw ho natin na mamuhay sa kasinungalingan. Ang sabi po ng Panginoong Hesus, ako'y humahatol sapagkat alam niya kung ano yung tama. Humahatol daw po siya, hindi sa pamamagitan ng paghatol na ginagawa ng tao. Sabi ho ng Panginoong Hesus, ang tao humahatol sa panlabas na kaanyuan lamang. Nalulungkot ho tayo doon ho sa ganong aspeto. Tandaan natin, tayo ho bilang mga naliwanagan ay limitado. Hindi ho natin alam ang lahat ng bagay. Sa atin hong pamumuhay na kasama si Kristo, hinahayaan ho natin mangyari yung kalooban ng Diyos. Hindi ho natin ipinipilit yung gusto ho nating makita na sa ating kaisipan ay tama. Ang sabi ni Jesus, kayo ay humahatol batay sa inyong mga nakikita. Ang problema, limitado kayo. Pero ako ay humahatol hindi sa pamamagitan ng paghatol ng tao, kundi sa kaparaanan ng Diyos. Ano ho ang gusto kong sabihin sa oras pong ito? Kapag tayo ho ay wala kay Kristo, nabubuhay po tayo sa kadiliman. Obvious po iyon. At malungkot, meron lang hong mga tao na ang pakiramdam nila, nasa kaliwanagan sila. Kaya nga ho, ang isang taong wala kay Kristo, nabubuhay ho sa kasinungalingan. Ano ho? And kapag tayo ho ay nabubuhay sa kasinungalingan, limitado ho yung ating mga nakikita. May problema ho yung ating pagtingin sa mga bagay na yan. Kaya nga ang sabi ng Panginoong Yesus, tayo daw ho ang mga tao, kapag humatol, sa paraan ng ating pagtingin. Pero sabi niya, siya hindi. Kapag humatol siya, sa paraan ng Diyos. Kapagkat alam niya kung ano yung tama. So, bilang mga mananampalataya, bagamat tayo ho ay mayroong biyaya na ibinibigay ang Panginoon sa atin, mag-ingat din po tayo. Ano ho? Baka naman yung ating gusto lamang na paraan ang ating gustong makita. Without Christ, we will be inaccurate. Pag sinabi nating inaccurate, limitado ho tayo. Hindi ho yan husto. Hindi ho yan tama. Ano ho? So, ibig kong sabihin, ipinauubaya natin iyan sa Diyos. Hindi ho natin ipipilit ng patay kong patay. Ano ho? Wala akong pakialam kung masira na itong ganito at ipipilit, hindi ho. Ang sabi nga ho natin, sa panahon na hindi ho natin alam kung ano ang mangyayari, tumatahimik ho tayo at hinahayaan ho natin mangyari ang kalooban ng Diyos. Sapagkat alam natin, mas higit na malinaw ang paningin ng Diyos kaysa sa atin. Mas tama iyong kanyang judgment kaysa sa atin. Samantalang tayo ho na mga tao, bagamat mayroon hong pagtingin, mayroon tayong paningin, ay very inaccurate. Hindi husto. Hindi ho siya eksakto. Lagi hong mayroong problema. May mga biases ho tayo. Ano ho? Bakit? Tao ho kasi tayo. Limitado. Kaya nga ho, ang isang magandang bagay na atin hong nakikita, bilang tayo ho ay mga iniligtas ng ating Panginoon, lagi ho nating ibinabalik yun hong ating pagtingin doon sa ano yung mas eksaktong plano ng Panginoon.
Without Christ, we will live in darkness. Without Christ, ang sabi roon, tayo daw ho ay nabubuhay sa kasinungalingan. And then pangatlo at panghuli, without Christ, we will be distant from God the Father. Verse 19, sabi po diyan, kaya't siya itinanong nila, nasaan ang iyong ama? Sumagot si Jesus, hindi niyo ako nakikilala, ni ang aking ama. Kung nakikilala ninyo ako, siya ay nakikilala rin ninyo. Kapag tayo ho ay wala kay Kristo, malayo ho tayo sa Ama. Sabi ho ng Panginoong Yesus sa mga Pariseo, hindi niyo ako kilala, kaya hindi rin niyo kilala ang Ama. Naalala ko ho yung prodigal son, noong siya ho ay nabubuhay na ng malayo sa Ama, doon lang ho niya napagtanto yung hirap ng buhay na wala ho ang Ama. Ang kwento pong ito ay may kaugnayan po sa ating relasyon sa Diyos. At ang sabi nga po ng John 15, 4 and 5, without God, we can do nothing. Sa buhay po natin, kapag tayo ho ay wala sa Diyos, wala ho tayo doon sa main source ng lahat ng bagay. Yun hong identity ni Kristo, may kaugnayan po ito doon sa Ama. Marami hong mga pagkakataon, hindi ho natin nauunawaan ang mga bagay na iyon. Kaya nga ho, may mga lumilitaw na oneness, meron hong lumilitaw na mali daw, yun hong Trinitarian. Ano ho? Pero yun ho yung kapahayagan ng Panginoong Jesucristo. At sa buhay po natin, kapag ka ho inihiwalay ho natin si Kristo, mawawala ho tayo doon sa ugnayan natin sa Ama. Ang buhay po natin dapat ho ay identified dito ho sa Trinitarian God. Naniniwala ho tayo na even ang Banal na Espiritu ay may kaugnayan sa buhay po natin. Sapagkat binibigyan ho tayo ng kaliwanagan ng Panginoong Jesucristo na siyang ilaw ng sanlibutan. Kung wala ho tayo, paano natin makikilala ang Ama? Kung wala ho si Kristo sa buhay natin, paano ho natin mauunawaan ang buhay sa mundong ito? Kung wala ho si Kristo sa buhay natin, paano ho natin malalaman ang katotohanan? Sapagkat ang sabi po niya, siya ang ilaw ng sanlibutan, siya ang daan, ang buhay, at ang katotohanan. Wala hong makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga ho, marami ho tayong nakikita na meron ho silang ibang mga tagapamagitan sa Ama. Marami ho tayong inilalagay na kung sino-sino na pwede ho nating dasalan. Kaya nga siguro dumami ho yung ating mga santo. Kapag ang problema ho natin patungkol sa kagat ng aso, nandiyan ho si San Roque. Kapag ho ang problema natin ayaw umulan, atin hong isasayaw, itong si San Isidro Labrador. Kapag hindi ho tayo magkaanak, pupunta ho tayo ng Ubando at atin hong sasayawan, itong si Santa Clara. Bakit ho? Bulag ho kasi tayo spiritually. Ipipilit ho natin, o sige, maglagay tayo ng gusto natin. Hindi ho natin kilala ang Panginoong Jesucristo. Hindi natin kilala kung sino ang Ama. Hindi natin kilala, naunawaan ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Meron ho tayong malaking problema. Without Christ, we are nothing. Wala ho tayong kabuluhan. Hindi ho natin ma-enjoy ang buhay sa mundong ito. Probably, siguro, pwede ho natin sabihin na, ay pastor, mali po kayo. Nag-i-enjoy po ako. Deception. Marami ho tayong mga nakikita na unrealistic. Hindi ho nagbibigay ng totoong kagalakan ang pera. Madalas ho, ang sinasabi nga ho natin, okay na medyo malungkot basta may pera. No? Kaya nga minsan, ini-ignore natin ang Panginoon.
at ang ating pinipili ay yung paghahanap buhay. May pinag-uusapan kami ni Jack, minsan meron siyang nabasa, sabi niya, totoo naman talaga itong quotation na sinasabi, hindi ho natin kayang mag-absent sa ating mga trabaho, pero kaya nating mag-absent sa church. Natataranta ho tayo. Marami ho tayong mga kapatid ngayon na kukuha ng board exam. Natataranta tayo. Pag tayo ho ay kukuha ng board exam, review rito, review roon, kung ano-ano ho ang ating ginagawa. Pero pagka-solve, okay lang na bumagsak. Okay lang na hindi kumuha na exam. Di ba? Nakuha niyo yung gusto kong sabihin. Tinitake natin minsan ang mga bagay na spiritual na okay lang yan, okay lang yan. Sa mga kapatid, wala pong kabuluhan ang anumang mga bagay na nasa atin kung wala ho si Kristo. Even yung kalusugan natin, even yung buhay na taglay ho natin, kung wala ho si Kristo, wala ho itong kabuluhan. Ayaw ho nating mabuhay ng wala pong kwenta. Paano raw po magiging makabuluhan ng ating buhay? Mamuhay na kasama si Kristo. Nang ang Panginoong Yesus po ay hinuli na ng mga kawal, Romano, nagtakbuhan na ho yung mga mananampalataya. Naiwan ho yung ilang mga alagad. Sabi ng Panginoon, iiwanan niyo rin ba ako? Ang sabi ho ni Pedro, saan po kami pupunta? Nasa inyo po ang buhay. Sa buhay po nating ito, kung wala ho si Kristo, pawang kadiliman lang ho ang ating makikita. Sa buhay po nating ito, na hindi na ho natin alam kung ano ang katotohanan, kung wala ho si Kristo, utu-utu na ho tayo. Hindi na ho natin alam kung ano yung tama, kung ano yung totoo. Namumuhay na lamang ho tayo sa imagination na lamang ho. Kung wala ho si Kristo, papunta na ho talaga tayo sa impyerno, sapagkat hindi ho natin kilala ang Diyos na may likha sa atin. Mamuhay po tayo nakasama si Kristo, ang ilaw ng sanlibutan, ang daan, ang buhay, at ang katotohanan. Wala po tayong pwedeng option. Isa lamang po ang tagapamagitan sa Diyos at sa tao. Wala pong iba, kundi ang ating Panginoong Kristo, na siyang nagbibigay po sa atin ng kaliwanagan, na siyang nagpapaunawa po sa atin ng katotohanan, na siyang nagpapaliwanag po sa atin kung sino ang Ama. Nawa, ang bawat isa po na narito ngayon, mamuhay po tayo bilang mga taong naliwanagan. Huwag ho nating hayaan na yung ating sariling paningin ang ating gamitin. Humingi po tayo ng paningin mula sa Panginoon. Huwag ho nating hayaan na tayo ho'y mabuhay sa mundong ito nang wala ang ating Panginoong Kristo. Nawa po, ma-enjoy natin ang buhay sa mundong ito. Gaano man ito kahirap, nakasama ang ating Panginoong Kristo. Magandang umaga po. Patuloy ho tayong pagpalain ng ating Panginoon. Salamat po sa Panginoon. Ngayon naman po ay nasa dako tayo ng banal na hapunan. Ihanda po natin ang ating mga sarili at inaanyayahan po ang mga may bahagi sa banal na hapunan dito po sa itaas. Purihin po ang Panginoon. Isa po sa problema ng mga Hudyo ay meron po silang sariling pananaw patungkol ho sa pagdiriwang ng banal na hapunan. Ang sabi po ng ating si Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, tungkol sa mga babanggitin ko ngayon, hindi ko kayo maaaring purihin. Ang inyong pagtitipon ay hindi nakabubuti, kundi nakasasama. Una sa lahat, nabalitaan kong kayo'y nagpapangkat-pangkat sa inyong pagtitipon at ako'y naniniwalang
may katotohanan iyon. Kailangan pang magbukod-bukod kayo upang makilala kung sino ang mga tapat. Sa inyong pagtitipon, hindi banal na hapunan ang kinakain ninyo, sapagkat ang bawat isa ay nagmamadali sa pagkain ng kanyang dala, kaya't nagugutom ang iba at ang iba naman ay nalalasing. Wala ba kayo sariling bahay upang doon kumain o uminom? O hinahamak ninyo ang iglesia ng Diyos at hinihiya ang mahihirap? Ano ang gagawin ko ngayon? Purihin kayo? Hindi. Hindi ko kayo pupurihin. Ang sinumang kumakain ng tinapay at umiinom sa araw ng Panginoon ng di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng ating Panginoon. Kaya't dapat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili bago kumain ng tinapay at uminom sa saro, sapagkat ang sinumang kumakain at umiinom ng hindi pinapahalagahan ng katawan ng ating Panginoon ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili. Ito ang dahilan kung bakit mahihina at masasakitin ang marami sa inyo at may ilang nangamatay na. Ang pagdiriwang po ng banal na hapunan ay pagtanggap ng kaligtasang ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoong Jesucristo nang tayo po ay manampalataya sa Kanya. Ito ho ay pagbabalik tanaw doon po sa napakadakilang pagliligtas na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Kung hindi ho tayo nanampalataya sa Panginoon, kung hindi pa ho tayo tumatanggap sa Panginoon, hindi ho tayo dapat kumukuha ng mga elemento pong ito. Wala po tayong karapatan. Sa panahon po na tayo ay nagdiriwang na banal na hapunan, hinihiling ho ng Apostol Pablo, siyasatin ho natin ang ating mga sarili. Huwag ho nating hayaan na tayo ho ay nabubuhay ng punong-puno ng kasalanan, punong-puno ng galit, pero tumatanggap po tayo noong elemento ng banal na hapunan. Wala po tayong karapatan. Sa oras mong ito, nais po ng banal na kasulatan na tayo ho ay magkaroon ng pagbubulay-bulay. Atin hong balikan, atin hong siyasatin ang ating mga sarili. Humingi po tayo ng tawad, magpatawad po tayo kung kinakailangan, bago ho natin tanggapin ang mga elemento pong ito ng banal na hapunan. Sa atin hong pagkakaupo, tayo ho ay lumapit sa Panginoon, atin hong minsan pa balikan iyon pong pagliligtas na ginawa ng ating Panginoon. At ulitin ko po, hayaan ho nating siyasatin tayo ng Panginoon. Magkaroon ho tayo ng personal na pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon. Ama naming Diyos, kayo po ay banal, kayo po ay dakila, kayo po ang aming tagapagligtas. Maraming salamat po sa pagkakataong ito, minsan pa, na amin pong alalahanin ang inyo pong ginawa sa krus sa bundok ng Kalbaryo. Ilang libong taon na po ang nakararaan, Panginoon, kung saan kayo po ay napako sa krus, kung saan kayo po, Panginoon, ang tumanggap ng kaparusahang dapat po ay sa amin. Maraming pong salamat, Panginoon, sa kaligtasan ito. Ama naming Diyos, patuloy po bago po namin tanggapin ang mga elemento pong ito, Panginoon. Linisin mo po kami. Patawarin mo po kami, Panginoon, sa mga pagkakasala na amin po, Panginoong, nagawa. Amin pong inisip. Amin po, Panginoong, sinalita. Patawarin mo po kami, Panginoon, kung kami po, Panginoon, ay mayroong mga sirang relasyon na hindi po namin inaayos sapagkat ayaw po namin, Panginoong, ayusin. O Diyos, sa oras pong ito, ipaalala mo po ito sa amin. Kagaya, Panginoon, ng iyong wika sa aklat ng Mateo, kung kami po ay maghahandog sa iyo at naalala po namin mayroong kami, Panginoong, sirang relasyon, iwanan lang po muna namin ang aming handog, makipag-ayos kami, Panginoon, sa kapatid na iyon, saka po kami maghandog sa iyo. Ganon din po, Panginoon, sa oras na ito. Kung kami po, Panginoon, ay mayroong mga kasamaan ng loob, may kagalit, mayroong kaming sinaktan o may nanakit sa amin, o Diyos, tulungan mo po kami, Panginoon. Iayos po ito. Magpatawad po kami, Panginoon, sapagkat kayo rin po nagwika sa pamamagitan ng aming pagpapatawad, Panginoon. Papatawarin mo rin po kami. O Diyos, amang makapangyarihan, maraming pong salamat
Sa tinapay po, Panginoon, simbolo ng iyong kabanal-banalang katawan na napako doon po, Panginoon, sa krus. At ang sabi mo, Panginoon, sa pamamagitan ng mga latay na tinanggap ng iyong katawan, kami po, Panginoon, ay nangagsigaling sa lahat ng mga karamdaman. Marami pong salamat, Panginoon, maging sa katas ng ubas, simbolo po, Panginoon, ng iyong kabanal-banalang dugo. O Diyos, pagpalain mo nga po, Panginoon, ang bawat isa sa pagtanggap po namin ito, Panginoon. Minsan pa, ipaalala mo, Panginoon, sa pamamagitan po ng iyong kabanal-banalang dugo, kami po, Panginoon, nagsilinis sa lahat po ng aming mga kasalanan. Ama naming Diyos, purihin po kayo, sambahin po kayo, at hayaan niyo po, Panginoon, patuloy naming luwalhatiin ang iyo pong kabanal-banalang pangalan. Bigkisin mo po kami ng pagkakaisa, bigkisin mo po kami ng iyong dakilang pag-ibig, at patuloy po naming ipamuhay na ang iglesia, Panginoong ito, na amin pong kinabibilangan, ay patuloy po, Panginoong, sama-samang naglilingkod ng mayroon pong pag-ibig at pagkakaisa. Marami pong salamat, purihin po kayo. Ito po, Ama, ang aming dalangin. Sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Tayo pong lahat ay tumindig. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo
Ang Panginoong Yesus nung gabing siya ipagkanulo ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso at sinabi, "Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin." Sabay-sabay po ang kapulungan. Tinapay ng buhay, ito ang saro ng bagong tipan. Gayon din naman matapos magapunan ay hinawakan niya ang saro at sinabi, "Ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin." Sabay-sabay po tayo. Sapagkat si Kristo ay tulad ng isang katawan na may maraming bahagi, bagamat binubuo ng iba't ibang bahagi, ay iisa pa ring katawan. Kayo ngang lahat ang iisang katawan ni Kristo at bawat isa ay bahagi nito. Tayo pa'y manalangin. Ama naming Diyos, dakila, makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po. Purihin kayo, Panginoon, sapagkat di man po, Panginoon, karapat-dapat kami po ay iyong iniligtas. Marami pong salamat sa buhay na patuloy mo, Panginoong, pinagkakatiwala sa amin. Salamat po sa pribilehiyo na kami po ay magkasama-sama bilang isang katawan sa paglilingkod sa iyo. Salamat po, O Diyos, sa napakadakilang pag-ibig na iyo po, Panginoong, ipinagkatiwala sa amin. O Diyos, hayaan mo po na sa amin po, Panginoong, pamumuhay sa mundo pong ito, makita ng mga hindi mananampalataya kung gaano mo, Panginoon, kami binigyan ng isang napakagandang pagkakataon. Ang kami po ay makapaglingkod, ang kami po ay mamuhay ng may kaayusan, at ang patuloy po, Panginoong, biyaya ng kaligtasan iyong binigay sa amin ay patuloy po naming ina-enjoy at nakikita nila sa amin. Salamat po, Ama. Tuloy nga po na sa amin po, Panginoong, paglilingkod sa inyo. Patuloy po naming alalahanin, patuloy po naming balikan ang kagalakan ng kaligtasan na iyong ibinigay po sa amin. Salamat po sa iyong katawan na napako, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa mga latay na iyong tinanggap na sa amin sana ito, Panginoon. Salamat po sapagkat sa pamamagitan ng mga latay na ito, Panginoon, kami po ay nangagsigaling. Salamat din po, Panginoon, sa iyong dugo na patuloy po naglinis, Panginoon, ng amin mga kasalanan. O Diyos, hayaan mo po, Panginoon, manatili ang kapangyarihan ng kaligtasang ito sa aming mga buhay. Pagpalain mo po ang bawat isa na ngayon po'y tumanggap at inaalala ang iyo po, Panginoong, kaligtasang ipinagkaloob sa kanila. Patuloy nga pong bigkisin mo po kami ng pagkakaisa. Manatili ang pag-ibig, Panginoon, sa aming kalagitnaan at patuloy na kami maglingkod sa iyo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Nakaupo na po ang bawat isa. Tayo po ay nasa panahon ng pagbati sa mga panauhin kung mayroon si Pastor. Purihin po ang Panginoon. Meron ho tayong mga kapatid na matagal natin din nakita. And salamat na narito po. Salamat po sa Panginoon sa bawat isa. Meron ho tayong kapatid, sabi niya, huwag niyo na akong tawagin, hindi na ako bisita. Ano ho? So, hindi na ho natin tatawagin. Tayo naman ho ay masunurin. Ano ho? So, malibang meron hong first-timer, I think wala. Ano po? So yun po, nais lang ho nating ipaabot. Sa susunod hong linggo ay pagsisimula ng atin hong taunang asembleya. Ano ho? So, inaasahan ho, tayo ho'y magsasama-sama doon po sa templo, sa Unida Christian Center. So, sa sino man ho na nagnanais po na makasama, alauna ho ng hapon, aalis ho tayo dito at tayo ho ay sama-samang sasamba sa Panginoon. Lahat ho iyon. Buong Pilipinas, kung merong Unida ho, ay magsasama-sama sa biyaya ng Panginoon. Ang distrito ng Bicol, distrito ng Laguna, distrito ng Bulacan, and distrito ng Visayas, Mindanao, distrito ho ng Mindoro, Mimaropa ay magsasama-sama ho roon. Ano ho?
So, kung gusto ho ninyo na maranasan yung fellowship, kasama ho ang ating mga kapatid, tawag dito, taga Mindoro, ano yung mga tribo doon? Mga mangyan, marami ho tayo mga kapatirang mangyan, sila ho ay pupunta rin para magkasama-sama ho tayo. Kung gusto ho yung maranasan, yun hong fellowship na yon, pwede ho tayong pumunta. Alauna ho, aalis ho tayo, 16 ho yung laman ng ating van. Malamig na ho ang ating van. Ano ho? Purihin po ang Panginoon na ipagawa na ho iyan. Purihin din po ang Panginoon. Maganda na rin ho yung ating salamin. Hindi na po nasisilaw ang inyong pastor. Ano ho? So, nalagyan na ho iyan ng tint. Ano ho? So, salamat po. Purihin po ang Panginoon sa kanyang kabutihan. Yun pong ating salt tree. Isang lesson na lang. Ano ho? Purihin po ang Panginoon. Makakatapos na ho. At yung ating exposure. Ano ho? Marami na ho tayong mga kapatid na nagtala. Kung hindi pa ho kayo nakakapagpalista, magpalista na po kayo. Yung hindi pa ho nakakapag-exam, mag-usap na ho tayo. Yung hindi pa ho nakakapagbigay ng kanilang mga journal, kausapin na rin po ako, ano ho, para masaya tayo sa graduation. Ano ho? Okay po, yun lamang po. Maraming pong salamat. Para naman po sa mga may bahagi sa ating pananawa sa darating na linggo, ang ating pong tagapagsalita ay ang Jack Gain Belio. Ang pastoral care po ay ang kapatid na Eliboy Enriquez. Para na po sa prayer meeting sa darating na Biyernes, May 10, kapito ng gabi, ang ating pong tagapagsalita ay kapatid na Edeline Kahapin, presider kapatid Jovelyn Nakar. Para naman po sa praise and worship seminar, ito po ay mamayang hapon, 1:30 hanggang 5. Ang ating pong tagapagsalita ay ang kapatid na Oswald Duarca. Inaanyayahan po ang lahat na incoming and members of music ministry. Para naman po sa ating mga kapatid na sumapit at sasapi sa kanilang kaarawan, batiin po natin ang ating kapatid na Eliboy Enriquez na nagdiwan ng kanyang kaarawan noong May 1, Thea Nicole Flores, 4, Joshua San Juan, 5, at Nisha Baloy, 6. Ngayon din po ang ating wedding anniversary ng ating mga kapatid, Jake and Nicole Ngo, April 30, at Jack and Dolora Flores, May 2. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay ng ating mga kapatid. Naanyayahan po sa dakong itaas ang ating assistant pastor para po sa fundraising update. Mga kapatid, every first Sunday po ng bawat buwan, ating pinauulat yung ating status ng ating fundraising. Una, salamat sa Panginoon sa pagkakaisa natin bilang mga anak niya, ang ating church na humaharap sa mas magandang pananaw sa future na ho, sa ating eskwelahan, sa mga paggawain, sa pag-improve ng ating church. Salamat sa Panginoon. Ang pledges po natin na nagbigay ng pledges ay for thy commitment ay 1,600,487.15 at meron na po tayong collections na bahagi nito na 1,501,686.64. A total of 93.83%. Palakpakan po natin ang ating mga kapatid. It's a truly pagkilos po ng Panginoon. Nag-contribute din po ang Tiangge. Ito po ay bagamat pansamantalang marahil na tigil, pero nakapag-share po sila ng 83,066 pesos and 50 centavos at yung isa pang fundraising na salvation bracelet na 853 pesos. Kaya po ang total o subtotal ng ating collections ay 1,585,606.14. 52.85%. Kaya po 52.85%, we are targeting mga 3 million. No, ho. Kasama po yung improvement ng property at yung building na gagawin. No, ho. Biyaya po ng Diyos lahat. No, ho. Meron na po tayong disbursement na 652,499.81. Kaya po we have a net cash po na 933,106.33. Mga kapatid, ito po ay tunay na pagkilos ng Panginoon sa atin. Sometimes marami po tayong project dito sa ating church na
we started na talagang zero, pero we come up with the victory na na-accomplish po natin ang gawain ng Panginoon. Praise God. Welcome pa rin po tayo sa pagtanggap ng mga pledges. Kaya muli, sa Panginoon, sa Diyos ang papuri, at maraming salamat sa ating mga kapatid na meron silang heart to give. Glory to God. Ngayon naman po, tayo po ay nasa pagpapasalamat at basbas. Inaniyahan po sa dakong unahan ang may tanging pasasalamat upang dito po sila ay basbasan ng ating binamahal na pastor. Purihin po ang Panginoon. Isang napakadakilang bagay ang maging mapagpasalamat sa ating Panginoon. Ano? Tuloy ho nating ibalik sa Diyos ang kapurihan. Patuloy ho nating kilalanin ang katapatan ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Ano po? Sige po, sama-sama tayong dumulog sa ating Panginoon. Patuloy ho nating purihin ang ating Panginoon at pasalamatan. Ama naming Diyos, kayo po'y tapat, kayo po'y banal, Panginoon. Kayo po'y totoo sa iyong mga pangako. Maraming pong salamat, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Salamat po sa mga kapatid na nagdiwang ng kanilang kaarawan. Salamat po maging sa mga magdiriwang pa lamang within this week, Panginoon. Maging sa anibersaryo ng kanilang mga kasal, purihin po kayo, Panginoon. Patuloy nga po, manahan kayo sa kanilang buhay. Patuloy nilang ma-enjoy yung partnership nila, Panginoon. At patuloy nilang makita, kasama nila kayo sa partnership na iyon. Salamat din po, Panginoon, sa mga kapatid na iyong pinagaling mula po sa kanilang mga pagkakaroon ng karamdaman. Salamat din po, Panginoon, sa mga panalangin ng aking mga kapatid na iyong tinugon. At sila po, Panginoon, ay nagbabalik ng papuri at pasalamat sa iyo. Maging sa iba't ibang mga kaparaanan ng iyong pagpapala, purihin kayo, Panginoon. Hindi po namin kayang isa-isahin ang iyong pong kabutihan. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng ito. At hayaan niyo po, Panginoon, kami ay lalong maging tapat, Panginoon, sapagkat kayo po'y tapat at tumawag po sa amin. Marapatin mo po ang iyong abang lingkod na sa pamamagitan po ng pagtataas ng aking kamay. Kayo po, Panginoon, ang siyang magpala. Kayo po, Panginoon, ang siyang maggawad ng basbas. At hayaan niyo po, Panginoon, ma-enjoy namin ito, Panginoon. Mga kapatid, mga pinakamamahal, patuloy nawa kayong pagpalain at ingatan ng ating Panginoon. Patuloy nawang ilingap ng Diyos ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Patuloy nawang paliwanagin ng Diyos ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan. Mula ngayon, magpakailan-kailan pa man. Amen. Amen. God bless po. Tayo po ngayon ay nasa pinakamasayang bahagi ng ating pagsamba, ang pagkakaloob. Mauna po ang mga kabataan, sundan po ng mga kababaihan at ng mga kalalakihan. The sacrifice of praise into the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. As we offer up to you the sacrifices of thanksgiving, as we offer up to you the sacrifices of joy. Tayo pong lahat ay tumayo. Matanggap yaring handog ng pusong may lubog, pagpalain ang kaloob sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang Ama ay papurihan, Anak, Espiritong Banal, ng mga taong nila
Ama naming Diyos, kayo po'y dakila, kayo po'y banal at makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po. Purihin kayo, Panginoon, sa buhay na patuloy mo, Panginoong, pinagpapala sa bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon, sapagkat kayo po ang nangako. Kayo po ay isa sa amin, Panginoon, hanggang sa katapusan ng sanlibutang ito. Purihin po kayo, Panginoon. And Lord, sa oras pong ito, sa aming saglit na pag-iwahiwalay, igawad mo nga po, Panginoon, sa amin ang iyo pong napakadakilang basbas. Marapatin mo po ang pagtataas ng kamay ng iyo pong abang lingkod. Mga kapatid, pagpalainawa kayo ng ating Panginoon, inyo nawang maranasan ang napakadakilang biyaya ng ating Panginoong Ama at patuloy na pagliligtas ng ating Panginoong Kristo naway sa mga ating lahat, maging ang kapuspusan, kabanal-banal ng biyaya, pagpapala, basbas ng banal na Espiritu naway ating maranasan mula ngayon, magpakailan, kailan paman. Amen. Sandali pong pagbubulay-ulay. Huwag po nating kalilimutan ang pagbabatian at ang pagkakamayan. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon.